faith healer gapos ng kadiliman. Paano siya makakalaya dito? The Marlene Arcilla Story. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Feeling ko talagang pinapasukan na talaga ako kasi hindi ko na makontrol yung sarili ko. Gusto ko mag-suicide, tumatalon ako sa bintana kasi nga hinahabol ako, doon sa dream ko hinahabol ako. Halos gabi-gabi kung dalawin ng masamang panaginip ang nooy musmus pa lang na si Marlene. Kasabay ng pagbubukas ng kanyang mga mata sa mahiwagang karanasan ay ang pagkakaroon niya ng karamdaman sa balat. Dahil dito, dinala siya sa iba't ibang albularyo para ipagamot. Pag dinala ako sa ospital, sabi ng doktor, wala ka naman sakit. So sabi ng lola ko, hindi na niya, nakatama ka na ng masamang espiritu dyan sa tabi-tabi sa kalalaro mo. Binibigyan naman ako ng mga panglunas sa balat, pero hindi siya gumagaling. So sabi ng lola ko, baka may kailangan pa tayong puntahan na mas matinding albularyo. Sa kagustuhang mapabuti ang kanyang sitwasyon, nagpa siya ang kanyang mga magulang na patirahin siya sa bahay ng isang albularyo kung saan iba't ibang ritual ang sinubukan para sa kanyang paggaling. Pero wala naman kami talagang magawa dahil gusto ng father ko na ako ay mabuhay. Nung dinala na nila ako doon, hindi na ako lumabas sa bahay. Kasi ang sabi ng faith healer sa akin, pag lumabas ka dito, mamamatay ka. Ako iniisip ko, ano nang mangyayari sa akin kung parang natali na ako dito? Parang kang preso na nasa loob. Nag-stop din ako mag-aral. Sa 7 taong pamamalagi sa bahay ng faith healer, mas lalong namulat si Marlene sa madilim na mundo, lalo na't ipinasa sa kanya ang kaalaman sa panggagamot. Pumunta kami sa kuweba, tapos kumukuha kami ng mga elemental stones. Tapos lalagyan niya ng water, pinapainom niya yung sa akin. Para gumaling ako. Ito yung pinaka-worst, ginamit akong medium nung faith healer. So merong isang pasyente na nakatama ng kung ano, tapos papapasukin yung evil spirit sa katawan ko. Talagang nabablackout ako. Tapos parang after na mangyari yung ceremony na yun, hinang-hina talaga ako. For 7 years, sabi ko nakakapagod, parang wala na, lose hope na talaga eh. Batid din ni Marlene na nananalantay sa dugo ng kanilang pamilya ang kasanayan sa okultismo tulad ng kulam at black magic mula sa kanilang mga ninuno, mga bagay na gusto na niyang takasan. Hanggang isang araw, nagkaroon ng pagkakataong makauwi si Marlene sa kanilang tirahan. Dito niya nakita ang pagbabago sa kanyang ama mula nang makapakinig ng salita ng Diyos sa isang programa sa radyo. Kalaunay isinama sila ng kanyang ama sa simbahan kung saan nasaksihan niya ang mga himala ng Panginoon. Na-amaze ako kasi grabe ang daming gumagaling. Yung mga naka-wheelchair, yung mga naka-stretcher. Pag nag-pray yung pastor ng sobrang ikli lang, tapos biglang may miracle na nangyayari. Instant. Kakaiba naman power ito. Hindi kagaya nung pinanggalingan ko, may mga ceremony. Mga ilang attempts, ilang Sundays. Tapos may Sunday na sabi ng tatay ko, lapit tayo sa isang pastor, papray ka. Ipinanalangin ng pastor si Marlene, subalit hindi ito naging madali. Sabing gano'n sa akin, you have to accept the Lord Jesus Christ in your heart at sumabay ka sa prayer. So the moment na sinasabayan ko na yung pastor, biglang nag-block na yung joke ko. Parang nanlamig na ako, parang naninigas na ako. Sabi ko, parang yung dating ginagawa sa akin na nadidemonize ako sa higaan. Parang yun na yung nararamdaman ko. Sabi ng pastor, sabihin mo yung pangalang Jesus. Hindi ko talaga masabi. Narinig ko din. Sabi niya, okay, invite the Holy Spirit. Kantahin natin tong Come Holy Spirit. Grabe, lalo naging worse, no? Sabi ng pastor sa akin, sabihin mo yung pangalang Jesus. Lumaban ka. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Gusto kong lumaya. Yun ang nasa isip ko. Nung masabi ko yung Jesus ng malakas, yung Jesus! When I say that name,
Parang may nilabas ako sa bibig ko na something greenish. Sa afternoon, bigla na ako talaga totally nawala na ng malay. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, nagkaroon siya ng pag-asa. Matapos mapalaya mula sa gapos ng kaaway, nagtuloy-tuloy ang paglago niya sa Panginoon at ng kanyang buong pamilya. Ngunit patuloy na ginambala si Marlene ng albularyo at nagbitiw pa ng pagbabanta sa kanya. Siyempre, nagalit siya. Dahil lumabas ka dyan, mamamatay ka na. Tapos sinabi ko yun sa pastor ko, sabi ko, Pastor, di ba pinalaya na ako ni Lord? Bakit na meron pang ganitong attempt na nararamdaman ako? Ginawa ng pastor, tinuruan niya ako talaga ng malalimang pagbabasa ng salita ng Diyos. And sabi niya, ito yung mga verses na i-memorize na panlaban dyan sa demonyo na yan. I've given you authority to tread upon serpents and scorpions and all the powers of the enemy and no one can harm me. Di mo na ako pwedeng balikan, Satanas. So in Jesus' name, lumayas ka. Every time I use the Word of God, kinat ko na siya na in Jesus' name, talagang nawawala. Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa akin kesa si Satanas na nasa sanlibutan. Panalangin ang naging sandata ng buong pamilya ni Marlene hanggang sa tuluyan ng matuldukan ang kanyang madilim na nakaraan. Dumaan din siya sa mahabang proseso ng deliverance na halos tumagal ng 2 taon. Naabot din niya ang kanyang pangarap nang maipagpatuloy ang pag-aaral at makapagtapos sa kolehiyo. Talagang sabi ko, ang sarap mabuhay ng nasa Diyos. Free na talaga ako sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya I'm already 38 years in the ministry. Hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos. Mas tumindi pa siya. Wow, there you can see, Felici, the power of God at work in the life of Marlene. Yes. Na even if she was in the hands of the enemy for 7 years, Grabe. parang as in talagang trap siya doon, nakakulong siya doon. Yeah. But the moment the father was set free, his eyes was open, and he received the Lord, and he realized na mali yung ginawa niya, then the Lord stepped into her life. Kita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen, amen. Thank God for repentant parents. You know why? Because they were sincere in Yes. wanting her to get well. Tama. Diba? But Sincerely wrong oh, lang. yun na nga. Oo. Kaya nako, buti na lang andyan ng Panginoon. I can't imagine what it's like to grow up learning how to be a faith healer. Kasi nga, 7 lang siya noon, di ba? Oo. Believing that it was the real deal. And then realizing na pambubudo lang pala ng kaaway ang lahat ng yun. Tama. That is the work of the evil one, to mislead us. Mapapaniwala ka talaga na dahil totoo naman na may kapangyarihan ng mga masasamang espiritu sa mundong ito. Pero ang katotohanan ay merong mas makapangyarihan sa lahat ng yan. And that is the Lord Jesus Christ, the one true God, all-powerful, almighty. Yes. Sa Juan 1:5, sinasabing nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kahit anong kasamaan ang gumagapos kanino man, mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos na siyang nakakapagpalaya sa sino mang hihingi ng tulong. Kung nais mong makalaya sa gapos ng kasamaan sa inyong buhay, dulot ng kasalanan at mga maling desisyon, tanging ang pagtawag sa pangalan ni Jesus at pagtitiwala sa Kanya ang unang hakbang upang makalaya ka sa tanikala ng kasamaan. So whatever it is you're going through right this moment, God is your healer. God is the answer of your life. And there's only one way to the Father, through Jesus Christ. Let's pray. Our Father in heaven, we come before you with our hearts bowing, repenting of all our past sins, all our wayward ways. Lord, we know you came here on earth with a mission, and that mission was to lay down your life on the cross to pay for all of our sins. So today, Lord, I say thank you. Thank you, Jesus, for that one-time perfect sacrifice. Through that death and through your resurrection, I can now have freedom. So even this moment,
I ask for your forgiveness. Cleanse me of all my sins. And Lord, I receive you now as my Lord and Savior. Thank you for loving me. Thank you for setting me free. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. And Lord, we want to come before you and pray, Lord God. Maraming salamat that far greater is He who is in us than He who is in the world, and we are more than conquerors to Christ who loves us. And Lord, right now we want to appropriate the healing that you bought for us in the cross, Father God, that you have accomplished in the cross. We pray for healing of those who are watching us who are struggling in their health. Father God, there is someone who's going through colon cancer and pancreatic cancer. We pray and speak healing and wholeness in the name of Jesus. There's also someone, marami siyang singaw sa bibig. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's someone with an ear infection. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. And there is someone watching us who wants to have a child. Lord, she and her husband have been praying, Lord, that you will bless the womb of the wife with life. Lord God, we pray for your healing. Speak life to her womb right now in the name of Jesus. Someone with a lump in your esophagus, the Lord is removing that lump this instance. Receive your healing in Jesus' name. When Felicia said earlier, an infection on the ear, the right ear, and you cannot hear. The Lord is now opening your right ear, and you'll be able to hear clearly. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Father. Someone with kidney failure, the Lord is restoring the full function of your kidneys this very moment. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone who hurt himself, you had a fall, and your pelvic area is in so much pain. The Lord is healing you instantly, supernaturally touching your pelvic area this moment. You are healed totally, complete and full in the name of Jesus. Someone who has frequent dizzy spells, the Lord is removing those dizzy spells now. You will walk in freedom. Never fear to have dizzy spells again. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Amen and amen. Kung naghahanap ka ng inspirasyon at lakas sa araw-araw, huwag mong palampasin ang Reverb Worship. Hindi lang ito basta musika, ito'y kwento ng pag-asa at pananampalatayang nagpapalakas ng ating loob. Sa mundo na puno ng hamon, ang mga awit ng Reverb Worship ang nagsisilbing liwanag at lakas. Pwedeng-pwede kang manood at makinig sa YouTube, Facebook at reverbworship.com.ph. Mga kantang siguradong magpapalakas ng iyong loob. At sa mga oras ng pagsubok, laging nandyan ang Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia, taus-pusong tumutugon. Mula sa relief operations at medical missions hanggang sa personal na pag-abot, pinararamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. At kung gusto mo maging bahagi ng misyon na ito, iscan lang ang QR code sa screen para makatulong sa Operation Blessing ngayon. Ang bawat donasyon mo ay tumutulong sa mga pamilyang nangangailangan para muling makabangon. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, patuloy na lumalaban ang mga pamilya sa kahirapan, kalamidad at krisis. Maaring hindi laging nababalita ang mga kwento nila, pero tunay ang kanilang pangangailangan at mas totoo ang pag-asang pinanghahawakan nila. Kaya huwag ka nang maghintay, sumama na sa amin at tumulong na ngayon. Huwag kayong bibitaw dahil susunod na ang pagpapatuloy ng kwento ni Marlene. In 2013, nagbenta si Geraldine ng paintings para tumulong sa proyekto ng Operation Blessing na pabahay at edukasyon sa Yolanda survivors. I trust Operation Blessing. You really have to care. Nang ma-diagnose ang anak niyang si Austin ng malalang cancer, siya naman ang nangangailangan ng tulong. I told God,
I surrender everything to you. By God's miracle, nabayaran ang medical expenses at gumaling si Austin. Dahil dito, mas lalo silang naglingkod. Tumulong sila sa mga batang may cancer through Operation Blessing and Superbook. It's still God who is the center. No one else. No other name. Geraldine's story shows that with God, nothing is impossible. Are you praying for healing, a miracle, or provision? If God leads you to give, despite your own needs, trust His wisdom. Take that step of faith and help someone in need. Partner with us at cbnasia.com/give. May God bless you and provide for all your needs. Welcome back to the 700 Club Asia. Joining us to give us an update to what's been happening in her life, welcome to the show, Marlene. Thank you, Marlene, for joining us. Yes, Yes po. welcome. Salamat Marlene, po. Yes po. matapos mong tanggapin ang Panginoon, di ba? Did you have any attacks? At saka paano ka nakalaya dito? Nung after ko ma-receive si Lord, actually talagang wala na akong nararamdaman. So, ibig sabihin talagang dati marami talagang bigat and struggles. Pero after I received the Lord Jesus Christ, sobrang gaang Yeah. ng aking pakiramdam. Can imagine. Yes, at the same time, di na ako nananaginip ng mga sobrang tindi. Nightmares. Yung mga matitinding nightmares na talagang parang yun yung pumapatay sa akin. And also, after that, merong mga attempt na ginagawa yung faith healer o yung kaaway sa akin na bumalik din siya sa bahay namin. After a year, when I got born again, kasi nag-serve na ako sa Panginoon. And then, nagkaroon siya ng attempt na bisitahin ako sa bahay. So, kino-convince niya ako na I need to go back Yeah. doon sa kanyang Wow. territory. Dahil ano daw, hindi na biro yung ginawa nilang honing sa akin pagdating sa occultic, sobrang lalim na. Okay. So it's been quite 7 years, sobrang Yes. tagal. So para sa kanila, yung 7 is really a complete time for a person to hone for an occultic practice. Hindi lang kasi occultic mga sorcery pa yung ginagawa. So Di ba marami. 7 is also a complete Yes, number in right. the Lord. For the Talaga Lord. deceptive talaga, no? Sa How old were you, Bob? That's 7 7 years? years old when I Wow. entered. Wow. 7 years old when I entered. So doon sa until you bahay. were 14. Yes, 14. So how did you deal with that when Yung she father came ko to get po, you? nung na-born again, yung father ko, nagkaroon kasi ng problema sa loob mismo nung bahay ng faith healer. Nagkaroon po ng mga attempt ng rape. Oh. So ako po kasi yung pangalawa sa pinakabata. We are 12 doon sa loob. Isang lalaki and then may mga mas matatanda pang ate. Ako na nauna bago ako yung second to the last na nakapasok doon sa bahay na yun. So, medyo bata pa ako, pero nung nagkaroon na po ng mga attempt, yung asawa po mismo nung faith healer, dahil blind siya, isa sa mga ginagawa po kasi sa amin, nagsiserve kami sa kanila, ginawa kaming katulong. And at the same time, sinasilbihan namin. So, yun yung mga attempt na nagkaroon din ng mga molestations dun sa mga kasama ko po. Wow. And nung malaman ng father ko yun, so gumawa na ng paraan yung father ko, tsaka yung mother ko na tanggalin na ako dun sa bahay na yun. And yun yung naging dahilan din kung bakit nagalit yung faith healer and she wanted me na hinabol po kami doon sa bahay. Wow. Praise God na nakalaya ka, no? Nabalita namin na you graduated from college soon after and then you became a teacher and a principal sa Philippine Science High School. Wow. Tell us about your ministry during that time. Ang ganda kasi kala ko ang ending ay doon lang sa church. Kumbaga parang doon lang ako ginagamit ni Lord. Not outside. Not outside. Pero nung nag-start na ako na nagtrabaho o nakagraduate na ako tapos nagtrabaho na ako, hindi ko alam na gagamitin pala ako doon sa deliverance ministry sa loob ng school. Wow. So, may mga estudyante ako, example, isang matinding nangyari, meron akong isang students na sobrang depressed at the same time, talagang na-demonize, umakyat sa pinaka-tower ng school namin and she tried na tumalon. So, sabi ng mga co-teachers ko, lahat kami doon, so sabi,
Marlene, tulungan mo. So, umakyat ako doon and then I try to bind the spirit kasi nandun na siya sa pinaka-ano. Oh my Lord. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako, send your ministering angel. And then I try to bind the spirit na nandun sa bata na yon. Tapos parang bigla siyang nangisay. Actually, ang layo nga ng distance namin kasi parang andun, tapos nandito ako. Tapos when I pray for her and I lay hands on that kid, kasi walang maka-attempt na makalapit. Yes. So, bigla siyang nangisay and then bigla siyang nahimatay. Buti na lang hindi She pa fell ganun. back. Backward. And that's the time na nakatakbo ako. Tapos I try to cast out the demons dun sa bata na yon. And then suddenly nag-release din siya ng, alam naman natin pag Physical manifestation. nagkakaroon ng, nag-release siya nun. And then after that, yun na, nagsimula na. Tapos parang nangyari, yun yung parang starting na, si Marlene, si Teacher Marlene, si Principal Marlene. Meron siyang ganitong... Nagkaroon ka ng reputation. Sabi ko, hindi po ako albularyo. Actually, siyempre, lahat. They Yes, thought that's the term that they use Yes, commonly. yes. Oh. Sabi nila, ay, may albularyo po kaming principal dito. Ay, albularyo po kaming teacher. Sabi ko, sorry po, hindi po ako ganon. Sabi ko ganon sa kanila. So that's one way that yung mga students ko and even all the teachers, I share the gospel to them. And dun, Praise God. nakakilala. So, ang tindi ng deliverance dun sa school kasi sobrang tagal ko na rin po sa school for 20 years. I was a principal at the same time I am a teacher. Wow. Nung time na yun. Kaya sobrang connect sa mga students I and can also imagine. sa mga So many of them are teachers. going through so many things. So for those who are still trapped in the practice of faith healing, but would want to find a way out, ano ang iyong mapapayo sa kanila? Isa sa mga mapapayo ko is huwag kayong mag-engage sa kanila. Okay. Kasi kami, yung family ko po kasi talagang sobrang lalim sa spiritism. Yung aking side ng father ko ay sorcery and the other side ng mother ko ay witchcraft o yung black magic. Wow, both sides. So both sides. So wala kaming susulingan kundi talagang we have to go through that kind of occultic practice. Pero ang payo ko po sa inyong lahat ay wag po tayong mag-engage even in an inch kasi maraming nagpapatawas. Parang okay lang namang magpatawas dahil pero yun na yung start, yun na yung opening na gagawin ng kaaway sa'yo. Nakala mo lang nagpatawas ka pero hindi mo alam nagtanim na siya sa'yo. Doon kasi ako nag-start, no? When my mom brought me to this albularyo, ang ginawa niya kasi maraming attempt na tinatawas ako, daming sinasabi doon na story, everything. Di ko alam na along the way, on my 7 years na nagstay ako doon, sinabi rin sa akin ng faith healer na yung strategy is that is the opening, step 1 that we need to make, sabi niya gano'n, magtatanim kami ng isang klase ng spirit na babalik-balik ka sa akin. Yun po yung ginagawa. Kaya for everybody na nanonood ngayon, wag po nating gawing laruan yun o wag tayong mag-test. Wag nating parang sabihin na okay lang, hindi mo alam na startup na yon na iuhook ka na ng kaaway doon. Bait. At yes, bibait like a ka niya, bait. tama po yun. At ang gagawin niya, hindi ka na niya bibitawan. Wow. So, Marlene, that's great that you experience deliverance and true freedom in Christ and even the power to resist whatever it is they were planning to do para bumalik ka sa kanila. Praise God for that victory. I'm sure maraming nanonood ngayon, Marlene, that they are in the middle or they are entangled or trapped in the practice of this dark power, these occultic practices. Can we ask you to pray for them and speak deliverance and the power of God to them, please? Sige po. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Our Father in heaven, in the name of Jesus and the power of your Holy Spirit, Lord, I declare, O God, that those people right now who are watching, Panginoon, lahat ng mga nag-engage, Panginoon, sa witchcraft, nag-engage sa divination, nag-engage sa occultic practices,
nag-engage sa spiritism, nag-engage sa omen. Panginoon Diyos, Ikaw ang pumutol nito. I uproot all the works of Satan right now in the name of Jesus, and all the generational curses of sin, I destroy and I uproot and I cancel in the name of Jesus. And I declare right now, Lord, yung ginagawa ng kaaway, ipinoproseso ang lahat ng ito para saktan ng katawan, bigyan ng paralysism, bigyan ng matinding karamdaman na cancer, bigyan ng matinding taning sa iba't ibang uri ng kanilang internal organs para hindi sila makagalaw. Lord, I bind it in the name of Jesus. For you said on your word, O God, that by your stripes we are healed. And we stand in your word that by the blood of Jesus, Panginoon, Ikaw maglilinis sa lahat ng mga kapatid ko na nanonood ngayon. At dalangin ko, Ama, na patuloy na maranasan nila ang deliverance, Panginoon. Kung paano mo ako pinagaling, I speak deliverance in their life right now in the name of Jesus. And I declare, Father God, that no weapon forged against us will prosper, and all those who arises against us will fall and die. And Father, thank you, God, for you have said that freedom cometh from you, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Yes. Lord, release your Holy Spirit right now. Release peace and release, oh God, the complete healing from the top of their head to the sole of their foot, Lord God. And I declare right now, Lord, na marami, Panginoon, bubuksan ng kaisipan upang tanggapin ka sa kanilang puso, because there is power in the name of Jesus. Yes, kaya maraming salamat, Banal na Espiritu. Thank you, Father. This we claim in Jesus' name. Amen and amen. 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 Wow, maraming salamat. Thank you for sharing that story and, you know, sharing with us also the deceptions of the enemy, no? Yung mga wiles niya. Praise God. We need to bring it into the light. Amen. Diba? Tama. But before we let you go, we'd also like to pray for you. Heavenly Father, we thank you that though there was a time when Marlene went through difficult challenges in her life, you showed up right on time. Yes, Lord. To bring her freedom and deliverance. And since that moment, she has never looked back, but has walked with you in that freedom and victory. So even now, as you continue to pour your anointing and the power of your Holy Spirit is released through her ministry, Father, we declare in Jesus' name, no weapon fashioned against her shall prosper. You are the God of the increase. She will see your favor every single day. As she leads, Lord God, you have called her to serve you as pastor, and even the other pastors that are under her, Lord, give her your wisdom, Father God. Give her your mind. Give her your heart, Lord God, that as she pours into them, Lord, they will also realize and take this to treasure. And Lord, you multiply the gifts that you've given Marlene. We speak a blessing unto her, a blessing that will last from generation to generation. We thank you and we praise you for the victory now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Glory to God. There's a powerful verse in the Bible that reminds us of God's power and sovereignty over our lives. It's in Psalm 121, verses 7 and 8. It says, "The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore." Through every hardship and trial, God is with you. If you're watching right now and you're going through a tough time, know that God sees everything and understands. God is always ready to help you rise above your circumstances. You are not alone. Kung nais niyong maging bahagi ng mga kwentong tulad na kay Marlene, mga buhay na binabago, iscan lamang ang QR code na makikita sa inyong screen. Ang bawat tulong ay malaking epekto sa buhay ng iba. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng ministry na ito. Naway makasama namin kayo muli sa susunod na linggo para sa iba pang kwento ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Kapit lang, kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras. Pagpalain ka ng Diyos.